Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Mga sospek sa pagpatay sa batang babaeng natagpuan sa dalampasigan sa Dagupan City, arestado na ng PNP. Bahay kabilang ang 8 alagang aso na sunog sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ekta-ektaryang sakahan sa Mangaldan, Pangasinan inatake ng bacterial leaf blight. At beep beep beep, dagdag bawas sa produktong petrolyo ipatutupad bukas. Magkano naman kaya? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, arestado na ng PNP ang mga sospek sa pagpatay sa batang babaeng natagpuan sa dalampasigan sa Dagupan City. Narito ang follow-up report ni Sandy Salvacio. Mag-aalas 8 ng gabi noong Biyernes, inaresto ng pulisya ang 2 sospek sa pagpatay sa 7 taong gulang na batang natagpuan sa dalampasigan ng Bunoan Gazette, Dagupan City madaling araw noong August 15. Hinuli po siya ng composite teams from different police stations. May naka-identify dun sa suspects. Kaya hinuli po natin sila dun sa Season, Pangasinan nun. Batay sa paunang investigasyon ng PNP, pasado alas 5 ng hapon nitong Huwebes, pumarada ang isang sasakyan sa bahay ng biktima sa Barangay Bantog, Asingan, Pangasinan at saka pinasakay ang bata sa harapan ng sasakyan. Mula noon, idineklarang nawawala ang bata. Madaling araw noong Biyernes, natagpuan ng mangingisdang mag-live-in partner ang bangkay ng bata sa dalampasigan. Sa inisyal na pagsusuri ng SOCO at Medical Legal Team, nakitang may 3 gilit sa leeg ng bata. Malaking tulong daw sa investigasyon ang kusang pakikipag-ugnayan ng may-ari ng sasakyang ginamit sa krimen. May nag-post po kasi na concerned citizen na nakita po etong sasakyan na eto daw po yung alleged na kumuha dun sa bata. So nung nakita po nung owner, sabi niya sasakyan ko yan. Kahit magkaiba yung plaka pero may markings yan. Agad na recover ang sasakyan na napag-alamang nirentahan lang pala. Maliban dito, ginamitan pa ng pekeng plaka ang sasakyan. Napag-alaman na ang mga nagrenta ng sasakyan ay ang ama umano ng bata at ang kasalukuyan niyang asawa. Nakikita po natin na motive dito is vengeance. Medyo mahaba po yung kwento pero about po ito sa support, about sa miscarriage, about sa effect ng postpartum. So marami pong effect ma'am, but nakikita natin vengeance po. Sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang mga nahuling sospek na nakatakdang sampahan ng kaso ngayong araw. Samantala, naglabas na rin ng statement ang ina ng bata at nangakong hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa kanyang nag-iisang anghel. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, ekta-ektaryang sakahan sa Mangaldan, Pangasinan ang inatake ng bacterial leaf blight. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang ginagawang pag-iikot ng mga agricultural technicians sa Mangaldan, Pangasinan para makita kung gaano nga ba kalawak yung pinsala sa mga taniman ng palay na tinamaan ng bacterial leaf blight. Nakabantay ang mga magsasaka sa kanilang mga palayan sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan kaninang umaga. Inaatake kasi ng peste ang kanilang mga taniman. Ilang beses raw sila nag-spray ng pestisidyo pero tila wala raw pagbabago sa kanilang mga tanim. Naninilaw ang dahon ng mga palay na tinamaan ng peste. Posibleng umabot na rin daw hanggang sa mga butil nito. Pinangangambahan ng mga magsasaka ang kakaunting ani kung hindi maagapan ng pag-atake ng peste. Kunti na lang ang maani natin, maipang palay natin. Parang maliliit yung yung butil niya. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, bacterial leaf blight o BLB ang tumama sa mga tanim na palay. Kadalasan nangyayari ito pagkatapos ng bagyo, yung malakas ang hangin, naggagasgasan ng dahon, tapos parang nasusugat yung dahon sa
doon nagkakaroon ng entry yung bakterya. Puspusan ng monitoring ng tanggapan upang malaman kung gaano kalawak ang pinsala ng peste sa mga sakahan. Panawagan ng Agriculture Office sa mga magsasaka na makipag-ugnayan sa mga agricultural technician bago mag-spray ng pestiside sa mga sakahan. Kaya kung kita-treat po ang mga ganitong klase ng sakit, maigi na pagtanong sa ating mga agricultural technicians or sa mga agricultural supply para alam kung ano yung gagamitin nilang i-spray panggamot dito sa naapektuhang palay. Tiniyak naman ng Agriculture Office na nakahanda silang tumulong sa mga apektadong magsasaka. Chris, sa unang tingin na akalain natin na maayos, walang problema at healthy yung mga tanim na palay dito nga sa aming kinaroroonan. Pero ang totoo niyan, Chris, karamihan na sa mga palay dito nga sa aming kinaroroonan, itinamaan na nga ng bacterial leaf blight. Yung bacterial leaf blight, Chris, ito yung kung saan yung mga dahon ng palay, eto, makikita natin, Chris, na nilaw na yung karamihan sa mga dahon ng palay. Tuloy-tuloy naman yung pagbubunga ng mga palay, pero ang problema niyan, Chris, kung magtutuloy-tuloy yung bacterial leaf blight na hindi matreat, yung mga bunga niya, Chris, ipakita ko lamang. Ayan. Yung mga bunga niya, Chris, ay mukhang okay, pero ang totoo niyan ay walang laman yung mga butil o yung mga uhay. Ibig sabihin, kumbaga sa Pangasinan word o yung dialect natin, upa kung tawagin o yung ipa na tinatawag na natin. At kung ganyan, Chris, ay malaking pagkalugi na yan sa mga farmers. Kasi halimbawa, yung kanilang harvest o yung kanilang ani ay nasa 100 na sako dati. Kung ito nga ay naapektuhan ng bacterial leaf blight, ay aabutin na lamang sa 50 hanggang 60 na kaban ng palay ang kanilang maaani. So napakalaking loss yun para sa kanila. Ipakita ko naman, Chris, yung kabilang part ng palayan. Ito naman, Chris, makikita natin na luntian, green na green yung mga dahon. Itong part na to, Chris, ay hindi naman tinamaan ng bacterial leaf blight. Kaya naman kung papansinin mo yung dahon, ayan o, green na green, healthy na healthy, at walang problema. Kaya naman, tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng mga farmers para matiyak na sana ay hindi rin tamaan ng bacterial leaf blight ang asakahan na ito dito nga sa Barangay Lanas sa bayan ng Mangaldana. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, may bagong bagyo na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa latest track ng Pag-asa, posibleng lumabas ng par ang bagyong Waning mamayang gabi o bukas ng umaga. Wala itong direktang epekto sa bansa pero may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng katamtamang ulan sa Eastern Luzon, gayon din sa probinsya ng Pangasinan at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Bilang ng suspected dengue cases sa Region 1 tumaas ng 56% mula Enero hanggang Agosto, ayon sa Center for Health Development. Ang detalye sa report. Tutok sa pag-aalaga sa kanyang 3 anak si Michael mula sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Dahil OFW ang kanyang misis, siyang nag-aasikaso sa kanilang mga anak. Sinisiguro niyang malinis ang kanilang bakuran at malakas ang resistensya ng kanyang mga anak para makaiwas sa iba't ibang sakit, lalo na ng dengue. Para maprotektahan ng mga anak ay pinapahiran pa sila ng mosquito repellent. Lahat ng mga tubig na naiipon, tinatapon po. Lalo na po sa bata, mas maganda po ang matandang matamaan. Pero mahirap pa rin po. Sa datos ng Center for Health Development o CHD, umakyat na sa kabuang 5,959 ang suspected cases ng dengue sa Region 1 simula January 1 hanggang August 2, 2025. Mas mataas ito ng 56% kumpara sa nitilang kaso sa parehong panahon ng nakaraang taon. 678 na kaso ang naitala sa loob lamang ng isang linggo simula July 28 hanggang August 2. Umakyat na rin sa 23 ang naitalang namatay simula Enero hanggang Agosto matapos tamaan ng suspected dengue. Ang tinitingnan natin yung incubation period ng dengue ay mga 2 weeks after po na makagat kayo ng lamok. Kung after po iyon nung mga pag-ulan-ulan, pinipredict natin na baka hanggang mid-August pa po or late August, makikita natin yung maaaring pagtaas pa po ng kaso ng dengue.
Activated ang dengue fast lane sa lahat ng pampublikong pagamutan sa rehiyon. Samantala, panawagan ng health authority sa publiko na sakaling makaranas ng sintomas ng dengue ay iwasan ng self-medication at agad magtungo sa ospital para sa tamang atensyong medikal. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galbang, One North Central Luzon. Tataas ang presyo ng gasolina habang bababa naman ang presyo ng diesel at kerosene na ipatutupad bukas August 19. Sundan sa report. Bahagyang nabunutan ng tinik ang ilang tsuper dahil sa nakaambang price rollback sa kerosene at diesel epektibo bukas, August 19. Pambawi raw ito sa sunod-sunod na oil price hike noong Hulyo hanggang sa unang 2 linggo ng Agosto. Pag rollback, kami siyempre natutuwa pag ganyan. Tukol naman sa gasolina, siyempre hindi masyadong apektado dahil ang ginagamit namin madalas yung diesel, kaya okay naman para sa akin. Samantala, dagdag pasanin naman daw para kay Rodrigo ang dagdag singil sa gasolina, lalo pat ang malaking porsyento ng kanyang kita na pupunta lang sa langis. Kaya tulad ng ilang namamasada, sinamantala na ni Rodrigo ang magpa-full tank sa kanyang tricycle bago pa tumaas ang presyo nito bukas. Tumataas pero yung pamasahe namin hindi tumataas. Kaya nahihirapan yung mga tricycle driver na katulad namin. Magpo-full tank na kami mamaya para kahit konti makaminus din kami ng konti. Simula alas 6 ng umaga bukas, tataas ng 60 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina habang bababa naman ng 80 sentimo ang diesel at 70 sentimo sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau sa ilalim ng Department of Energy, isa sa mga dahilan ng paggalaw sa presyo ng langis ay ang pagtaas ng produksyon nito sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ngayong taon, ito na ang ika-20 beses na taas presyo sa gasolina habang ika-14 namang rollback sa diesel at ika-16 sa kerosene. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Kasabay ng kapistahan ng Birheng Maria, idinaos ang Rite of Elevation ng Our Lady of the Assumption Church sa bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur noong Biyernes. Pinangunahan niyan ni Papal Nuncio to the Philippines, Charles Brown, ang naturang seremonya. Dagsa ang mga debotong Katoliko. Dinaluhan din ito ng iba pang mga obispo at opisyal ng gobyerno. Una nang pinangalanan ni Pope Francis ang Sanctuary of Our Lady of the Assumption Church bilang minor basilica. Una ring naideklara bilang minor basilica noong February 16, 2022 ang simbahan ng Saint Nicholas de Tolentino at ang Shrine of Santo Cristo Milagroso na matatagpuan sa bayan ng Sinait sa Ilocos Sur. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Bahay kabilang ang 8 alagang aso nasunog sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Tutukan sa report. Nasunog ang isang bahay kabilang ang 8 alagang aso sa barangay San Jeronimo, Bagabag, Nueva Vizcaya umaga noong Huwebes. Base sa investigasyon ng otoridad, nagsimula ang sunog sa nakasaksak na electric fan na nakatutok sa alagang Shih Tzu na may 7 anak. Ayon sa ulat ni Senior Fire Officer 2 Helen Grace Buen, team leader ng Bagabag Fire Station na rumisponde sa insidente, posibleng nag-overheat ang electric fan. Mabilis na kumalat ang apoy dahil nakadikit sa kahoy na pader. Sinubukan daw na apulahin ang sunog ng isang nangungupahan sa bahay pero hindi na kaya dahil sa laki ng apoy kaya hindi na rin nailigtas ang mga aso. Pinayuhan ng publiko na huwag gamitin ng matagalang electric fan dahil umiinit ang mga ito. Inaalam pa ang danyo sa insidente. Hiniling din ng mga otoridad sa mga tao na agad tumulong sa pag-apula ng apoy dahil napakarami raw na taong nanood at kumuha ng video subalit wala raw nagbayanihan para agad na maapula ang sunog kahit may sapa na malapit sa lugar. Tinupok ng apoy ang kantinang ito na malapit sa tanggapan ng National Irrigation Administration sa Tabuk City, Kalinga, pasado alas 5 ng umaga nitong Miyerkules. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang kantina.
Sa paunang investigasyon ng BFP, umabot sa 216,000 pesos ang danyo sa sunog. Nadiskubre rin ng otoridad na 3 refrigerator ang nakasaksak sa gamit na extension cord. Nananawagan ng BFP sa publiko na i-report agad sa kanilang himpilan tuwing may insidente ng sunog. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 39 anyos na babae natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay sa Dingras, Ilocos Norte. Nakaalerto CJ Turida. Natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay ang 39 anyos na babae sa barangay Lumbad, Dingras, Ilocos Norte pasado alas 6 kagabi. Nagkilala ang biktima na si Jacqueline Cabudol, tindera sa palengke. Ayon sa biyenan ng biktima, tinatawagan daw nila ito pero hindi sumasagot sa kanyang cellphone. Hiwalay na raw ang biktima sa kanyang asawa at nang puntahan na ito sa kanyang bahay, nadatnan na nakagapos ang mga kamay at may plaster sa bunganga ang biktima. Wala rin daw suot na damit na pangitaas. Nawawala rin daw ang mga pera at alahas ng biktima. Sana makonsensya siya. Kasi 2 yung anak niya na nag-aaral. Sa postmortem examination, may mga nakitang sugat at pasa sa ulo ng biktima. Inaalam pa ang motibo sa krimen at kung ginahasa ang biktima. Napag-alaman na may mga anak ang biktima pero mag-isang nakatira sa kanyang bahay. Nire-review na ng pulisya ang CCTV footages ng barangay para malaman kung sino ang mga nagpunta sa kanyang bahay bago nangyari ang krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa krimen. So as to signs of struggle, sir, hindi gaanong natagpuan kasi siya dito sa may sala. Hindi gaanong magulo yung lugar, wala tayong makikitang any signs na nag-away sila. Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng biktima. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pagsalpok ng trailer truck sa bakod ng isang bahay sa Lubao, Pampanga sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng trailer truck sa bakod ng isang bahay sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, bahagi ng barangay San Nicolas 2, Lubao, Pampanga pasado alas 12 ng hating gabi noong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, makikitang humaharurot ang isang puting trailer truck bago nito tinamaan ng siyam na concrete barrier sa gitna ng kalsada. Tuloy-tuloy pa itong tumawid sa kabilang linya hanggang tuluyang bumangga sa bakod. Sa investigasyon ng pulisya, biyaheng San Fernando City ang truck nang biglang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Allegedly itong driver ay nakatulog, so nag-swerve siya to the left, so nasagasaan niya yung mga siyam na mga concrete barriers. Then nag-out of control na siya going to the left side, doon nga so malpok siya doon sa tapat ng bahay. Dahil sa lakas ng impact, nayupi ang harapang bahagi ng truck at naipit ng driver. Dinala siya sa ospital pati ang kanyang pahinante, nasugutan din sa insidente. After nating i-check yan, dapat i-check nyo natin yung ating sarili. Kung hindi po kaya, wag na po tayo magmaneho. Or kung talagang napagod po kayo, kung sa haba po ng biyahe, ay pwede naman pong itabi po sa napaka-safe na lugar at magpahinga. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng bahay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. CJ Torida, One North, Central Luzon. Malawak ang pagbabakuna sa mga mag-aaral sa Bangaldan, Pangasinan kasado na ngayong Agosto. Narito ang report. Sa ilalim sa orientation ng magulang ng mga learners sa Bangaldan Central School. Pero sila nakakausapin ng pamunuan ng paaralan, katuwang ang Health Authority, ang mga magulang para ipaliwanag ang malawakang bakunahan sa mga mag-aaral na nakaschedule ngayong Agosto. Bahagi ito ng programa ng Department of Health na school-based immunization. Target na mabakunahan ng mga grade 1, grade 4 at grade 7 learners kontra human papillomavirus o HPV, diphtheria, measles, rubella at cervical cancer. Malaking tulong po sa mga bata po yun kasi sabi nga natin, prevention is better than cure. Libre, so hindi na gagastos ang ating mga magulang. Hindi sa pilitan o mandatory ang pagbabakuna. Kailangan ng consent ng magulang bago mabakunahan ng isang mag-aaral. Sino lang po yung papayagan na willing yung parents, na may parents consent, sila lamang po yung bibigyan ng bakuna. Para sa ilang magulang, malaking tulong para sa kanilang pagbabakuna sa mga bata, lalo pat nagsisilbi itong proteksyon sa iba't ibang uri ng sakit. Malaking tulong po yun para maiwasan yung sakit. Siyempre po,
protection. Tiniyak naman ng CHD Region 1 na sapat ang supply ng bakuna para sa programa. Nagkaroon na po tayo ng inventory at pag-allocate po ng mga bakuna po natin laban sa measles, tetanus at sa iba't iba pa pong vaccine preventable diseases. Kabilang na po yung HPV at sinisigurado naman po ng CHD1 na kompleto po yung mga bakuna natin at hindi po tayo nagkakaroon ng stock out. Magtatakda ng schedule para sa isasagawang pagbabakuna sa iba't ibang mga paaralan sa bayan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinaiimbestigahan ng Commission on Audit ang mga flood control project sa Bulacan. Nais ng COA na isailalim sa fraud audit ang mga proyektong kontrabaha ng DPWH sa lalawigan. Naabot sa 44 billion pesos. Halos kalahati yan ng 98 billion pesos na pondo sa flood control projects ng buong Central Luzon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Pinagsusumite ang mga supervising auditor at audit team leader ng district engineering offices sa rehiyon ng mga dokumentong kakailanganin sa fraud audit. Iniutos ng COA ang audit kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang mga posibleng korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Dagyao 2025 nalayo mapaunlad ang antas ng kamulatan o karunungang bumasa at sumulat isinagawa sa Pangasinan. Tunghayan sa report. Matagumpay na idinaos sa Lingayen, Pangasinan ang Dagyao 2025 na may temang sama-samang hakbang tungo sa mataas na antas ng literasiyang Rehiyon 1. Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government Region 1, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at non-government organizations, ang town hall meeting na dinaluhan ng national government agencies, civil society groups, local stakeholders at ilang guro. Layon ng pagtitipon na pag-usapan ang mga hakbang para mapaunlad pa ang antas ng kanulatan o karunungang bumasa at sumulat sa buong Rehiyon 1. Lunsad kami ng isang programa kung saan hihingin namin ang tulong ng buong pamayanan upang mapataas ang antas ng kalidad ng literasiya among our learners. Bilang bahagi ng Inclusive Governance Advocacy ng DILG, nanawagan ang ahensya sa mas matibay na pagtutulungan ng lahat ng sektor para makamit ang mas mataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Bahagi rin ng pagpapatibay ng kampanya ang pagkakaroon ng mga programa para sa mga out-of-school youth na may mataas na kasanayan sa pagtatrabaho, ngunit hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Department of Education, meron silang alternative learning system. Kami naman po ay na-expanded tertiary access program, yung aming ATL. Sa ginanap na press conference, nagbigay ng komento ang Department of Education sa usapin tungkol sa mga nagaganap na bullying at karahasan sa loob ng paaralan. In place pa rin naman po ang ating Child Protection Policy ng 2012 na doon po lahat ng mga mekanismo para ma-prevent din po natin ang bullying sa the classroom. Ang Dagyao ay isa lamang sa mga paraan para sa mas aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa pagresolba ng mahalagang isyong panlipunan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dalawang babae ang patay matapos araruhin ng pick-up ang tricycle sa Hermosa, Bataan. Ang detalye sa report. Makikita sa video na ito ang pagkakaipit ng isang babae matapos araruhin ng pick-up ang sinasakyan nilang tricycle sa Barangay Palihan, Hermosa, Bataan, umaga noong Sabado. Nasawi ang babae sa aksidente. Isa pang babaeng sakay ng tricycle ang sinawing palad. Sugatan naman ang driver at isa pang pasahero na agad dinala sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, parehong binabagtas ng pick-up at tricycle ang kalsada papuntang Orani, Bataan nang matumbok ng pick-up ang likurang bahagi ng tricycle. Tuluyang inararo ng pick-up ang tricycle hanggang sa bumangga ito sa poste. Ayon sa PNP, nakatulog ang driver ng pick-up. Ligtas ang driver sa aksidente.
Nasa kustodiya ng PNP ang driver ng pick-up na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to properties. Wala pa siyang pahayag. Sa Abra, nagsalpukan ang isang motorsiklo at military truck sa barangay Tagudtod, Lagangilang tanghali noong Sabado. Sa inisyal na investigasyon, nag-overtake ang motorsiklo sa kasunod na garong pero sakto naman ang pagdating ng truck. Sa tindi ng impact, naputol ang kaliwang paa ng rider ng motorsiklo. Umihingi ng tulong pinansyal ang kaanak ng rider upang matustusan ang kanilang gastusin sa ospital. Ang initial na sinabi kasi nila, ma'am, mag-uusap sila sa harap ng PAO para magkapirmahan sila, ma'am, sa mga agreements nila, ma'am. Nag-remind kami sa mga motorist na dumadaan na sundin pa rin yung mga batas trapiko, yung ordinansa dito, magsuot ng helmet, ma'am, para sa kaligtasan nila, ma'am. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Abot sa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa Baguio City. Kabilang ang isang senior citizen sa dalawang naaresto sa buy-bust operation ng PIDEA Cordillera sa Barangay Crescencia. Nakumpiska sa kanila ang 2 sako na naglalaman ng 20 pakete na may bigat na tigi 1 kilo. Hinihinalang sa Kibungan, Benguet ang source ng illegal na droga kung saan nanggaling umano ang mga sospek. Wala silang pahayag tungkol sa haharaping reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado sa Caloocan ng 2 sospek sa pagpatay umano sa 2 babaeng natagpuang patay sa tabi ng kalsada sa Palawig, Zambales. Ayon sa pulisya, natunton ang 2 sa isang hotel sa barangay Bagong Baryo. Na-recover sa mga sospek ang isang baril at 2 sasakyan na ginamit nila sa pagtakas. Ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman umano sa iligal na droga ang motibo sa pagpatay sa mga biktima. Tinutugis pa ang 2 kasamahan ng mga naaresto. Nakatakdang i-turnover ang mga sospek sa Zambales Police para sa pagsasampa ng reklamo. Wala silang pahayag. Sinuspende ng Ombudsman si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali dahil umano sa anomalya sa quarry permit. Tutukan sa report. Pinatawan ng Ombudsman ng 1 taong suspensyon si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali dahil sa umano'y pagbibigay ng quarry permit na hindi dumaan sa Provincial Mining Regulatory Board. Wala rin daw itong Environmental Compliance Certificate mula sa DENR, Mines and Geosciences Bureau. Batay sa desisyon na nilagda ni Deputy Ombudsman for Visayas at Officer in Charge Dante Vargas na may petsang July 3, 2025, ang punong lalawigan ay guilty of conduct prejudicial to the best interest of the service and simple misconduct. Dati na rin nasuspende sa parehong kaso si Umali pero muling nakabalik ng makakuha ng TRO. Pero nitong Martes, muling isinilbi ng Office of the Ombudsman ang suspension sa gobernador. Ang mga kaso ay nag-ugat sa mga reklamong isinampa ng isang Roberto Duldulao at sa results of investigation ng Field Investigation Office ng Office of the Ombudsman. Sa opisyal na pahayag ni Umali na pinost sa kanyang Facebook page, nakasaad na iginagalang ng opisyal ang naging desisyon ng Ombudsman, subalit nilinaw niya na ang kasong isinampa laban sa kanya ay wala umanong kinalaman sa anumang katiwalian, pagnanakaw o maling gawain. Ito raw ay isang usapin ng legal na interpretasyon kaugnay ng pag-i-issue ng permit to quarry. Politically motivated daw ang reklamo. Naghain na raw si Umali ng motion for reconsideration at matibay ang kanyang paninindigan na ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Samantala, dahil sa suspension order, uupong acting governor si Vice Governor Raymond Umali. Uupo naman ng acting Vice Governor si Senior Board Member EJ Hoson. CJ Torida, One North, Central Luzon. Abisala sa pagpunta ng grupo ni Olgana, played by Bianca Manalo, sa mundo ng mga tao upang harapin o hanapin si Tera Bianca Umali, bitbit niya ang brilyante ng apoy na ipinahiram sa kanya ni Mitena Rian Ramos. Sa kalagitnaan ng paghaharap nila ni Olgana at Tera, nagpakita ang kanyang Ashti Perena, played by Glyza De Castro, upang tulungan siya sa laban. At sa mundo naman ng Encantadia, nagbabalak na rin ng pagtakas si Sangre Adamus at Sangre Flamara mula sa pagkakabihag. Mamayang gabi, mababawi na kaya ni Perena ang brilyante ng apoy? Abangan ang Encantadia Chronicles Sangre tuwing 8 p.m. Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng 24 oras.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.